Okay. Good morning sa ating lahat mga kabady. Dito na tayo sa farm. Tuloy natin yung ating paglilinis dito sa balag para makapagtanim na tayo. Yan, ito yung nangyari natin kahapon mga kabady. Ito. Yan, medyo malinis na at grass cutter natin hanggang dito. Yan, hanggang doon. Oh, ayan ang pinarabaho ko kahapon mga kabady, hanggang doon. So, possible mayari na natin yan ngayong araw. Change oil muna tayo ng ng grass cutter natin. Nag-aalaga sa change oil mga kabady para di mabilis masira. Buti pa yung grass cutter, nakapulo synthetic. Okay na. Hindi lang naman laman ito eh. Nabahan ako, Vic. Kala ko nasira. Wala yung magaspang na andar, no? Oo. Kala mo may klemong nakabara doon sa... Pumino ulit yung andar. May pakinggan mo. Kaya parang may nakakalag na pyesa na eh. Nagpatanggal lang pala. Kaya pala mahina ka ako. Lakas. Nakatanggal lang pala ng bang. Mahama siya masagsak ko din, nakalakas ako. Kaya pala nung ginamit natin doon, mahina na. Oo, anong patubig ka? Yun lang pala yun. Sana ang boss Larry ako. Diyan ako siya magpresente. So punta nga lang. Pilot? Oo, pilot. Pilot? Kumagana mo. Kaya ko rin kaya? Oo, punta nga schedule tayo. Magaling yan ano, biro mo may apo naro, ano yung galing yung doktor. Ang boss Larry. Dami na itong kabady yan. Mangan. Ano na po ini? Ano natin? Pahaba. Kaya tagilid pa kanya, no? Kwento na, iapong naro, may doktor yan. Ano ko, nakitang masakit natin nun. Ala ko na. Magaling niya ako. Nasa tiso mo ko ni Sasi. Nangisisi ako niya. Bali. Ito, misa niya yung sakit. Bila niya ang minuto yung sakit. Maging malambak may ngiindahan. Sabi ko, paano kaya ako sonar? Ba't kaingay ng makina? Pinakikinggan ko na doon sa kaligay yung ingay eh. Bumas pang under ka na nito eh. Tapos mahinib buga. Makakamay para. Bali mo na yung pag-amasking dito, itang bilang sabi dito ng... Doon na. Eh, hindi, dahan-dahan lang. Ito yung barato nga. Okay mga buddy, may share lang ako sa inyo. Ito yung ginagamit kong fungicide para dito sa ating kalamansian. Bali yung isang ginagamit ko si mga buddy, ubos na. Tapos ito, mag-alternate naman tayo. Tcharam! Okay mga buddy, ito po yung ginagamit natin fungicide. Walang iba, kundi si Polycure. 250 grams. 250 grams to. Isang ganito. Tipla ko dito mga kabady. Isang ganito sa isang gram or isa't kalahati. Isa't kalahating ganito mga kabady. Hinahalo ko siya sa 200 liters na tubig. So yan.
250 grams. Yung Daconil naman mga kabady ay sa yung isang pack nun, mas malaki kasi yan mga kabady. Kalahating kilo ata yun yung Daconil na ginagamit ko. Titimpla ko naman yun sa 200 liters o 2 drum na tubig. Sinahalo ko siya sa pang spray namin ng insecticide mga kabady. So ito po yung isa sa mga ginagamit natin mga kabady, tsaka yung Daconil mga kabady. Yung Daconil mga kabady sa gulay, yun ang madalas namin ginagamit din. Tapos kalamansi, since naubos na siya at yung mga nakakaraan yun ang ini-spray natin. So dito naman tayo ngayon, kumbaga ina-alternate namin na pag naubos yung isa at nangyari ng i-spray yun, yung mga susunod nating spray pa, last pabunga kasi natin dito sa kalamansi, yun ang ginamit namin mga kabady. So ngayon pangalawang cycle na tayo, pangalawang pagpapabunga na. Switch naman ako dito mga kabady. Kaya ito, nagpabili na ako ng 2 box to mga kabady. So ito kulang pa to, magpapabili pa tayo para meron tayong stock o reserba. Kasi pag nag-spray tayo dito doon sa boulevard natin, ito na mauubos natin 5 o 6. So ito, isang sprayan lang to. Dadagdag tayo ng isa. Bali 6 na pack. Kasi yung boulevard namin mga buddy ay 1,000 liters yun. Ayun, mga lang to mga buddy, 2 hanggang 3 spray lang to. Pero kung dito, hindi pala, dahil 2 area nga pala yan mga buddy, mga 2 sprayan parehas, ubos na to. Ito mga buddy, follow up tayo ng patubig dito sa kalamansi natin sa tabing kubo. At share ko na rin sa inyo mga buddy dahil marami rin nagtatanong nito. Ano daw yung may re-recommend ko na foliar pampakapit daw ng bulaklak o bunga ng kalamansi. So mare-recommend ko sa inyo dyan mga kabady, either calcium boron mga kabady, pwede yan. Pwede rin kayong gumamit ng Calbosync. Yan, maganda rin yan mga kabady. So pili na lang kayo sa 2 na yan mga kabady kung alin. Tapos marami rin nagtatanong kung anong foliar daw ba yung pwede nilang gamitin pampabulaklak. Try nyo pong hanapin mga kabady yung brand na na yung gamot na foliar na Grow More mga kabady. Yan, maganda rin po yan. Pero since kasi yung kalamansi natin dito mga kabady ay bata pa, kumbaga nasa stage po sila kasi ng malakas magbigay ng bunga or ng bulaklak. Sa ganitong edad ay yung 3 taon, 4 na taon, 5 taon, yan, malalakas pa magbigay ng ng bulaklak. Kaya ako, since malakas pa naman sila mga kabady, hindi muna ako gumagamit ng pampabulaklak mga kabady na foliar. Kaya hinayaan ko lang mga kabady, pataba lang ang ginagamit ko. Basta nyo lang mga kabady, stressin nyo lang yung kalamansi, pero wag naman yung sobra mga kabady. Makikita nyo naman sa kalamansi, pag tinigang nyo kasi yan mga kabady, ibig sabihin hindi nyo tutubigan mga at least 20 to 30 days. Tuyong-tuyo na po yung lupa nyan, tuyong-tuyo na yung lupa. Pagtapos may mga pataba naman mga kabady na pampabulaklak. Pero ako kasi pag tag-araw na ganito, ang ginagamit ko mga kabady yung 2500, yung markang bulaklak mga kabady. Yun po yung ginagamit nating pataba. Ito madalas ko nang na-share sa inyo to mga kabady, sa mga kabady rin natin kasi marami nagtatanong. So share din natin mga kabady. So yun po yung ginagamit natin na pampabulaklak mga kabady.
2500, wala pong halo yun, puro lang po, ganun lang. Pero yung iba kasi gumagamit ay 4600 mga buddy na nitrogen. Ano kasi yun mga buddy, masyado malakas yun. Since bata lang yung kalamansi natin, okay na muna siya doon sa 25% lang muna na nitrogen. Pag medyo umidad-idad na, ayun, pwede na tayong gumamit nun yung 46 mga buddy, kasi medyo may kaidaran rin yung yung kalamansi. So yun lang mga buddy, sana kahit konti may natutunan din kayo mga buddy sa shinare natin. At tuloy-tuloy lang mga buddy, alagaan nyo pong mabuti, or alagaan natin pare-parehas yung mga tanim natin, para sa ganon ay hindi tayo malugi at kumita tayo mga buddy. Kaya tayo nandito, syempre naghahanap buhay tayo, at gusto natin pare-parehas ay kumita, di ba? Hindi naman tayo nandito para magpalugi. Nandito tayo mga buddy, syempre nagpapagod tayo, gumagastos tayo. Kaya mas maganda kung natututukan natin ng maigi yung mga tanim natin, mapagulay man yan or kahit ano, palay. Basta tutukan lang natin ng mabuti at alagaan, ibigay natin yung mga gusto nila para bigyan din tayo ng magandang ani. Tapos may ano din pala, ito, sagutin na rin natin yung isang tanong kabady natin. Anong best timing daw na buwan na magpapabulaklak siya? Anong buwan daw ba matatapat na mataas ang presyo ng kalamansi? Anong buwan daw dapat siya mag-start? So kagaya nung nakaraan nating harvest dito mga buddy, natapat naman tayo sa magandang presyo. Pero kung talagang gusto nyo mga buddy ay tag-araw po kayo, dapat tag-araw nakaka-harvest na kayo. Gaya ng March, yan, February, March, April, yan, dapat nakaka-harvest na kayo mga kabady, ganong buwan. So condition kayo ng, tama ba, November, December, January, February, tama, September to November, start na kayong magtigang or mag-stress ng kalamansi. Ibig sabihin hindi nyo na siya tutubigan mga kabady. Tapos pag naka 20 to 30 days na kayong hindi nagtutubig, observe nyo yung dahon. Pag yung dahon niya mga kabady ay matured na, or ibig sabihin wala siyang bagong talbos, ay ubra na yon. Ngayon pagka nagtalbos yan, ay hindi po mamumulaklak yung mga nanalbos. Kailangan yan po ay magulang ang dahon, ganito. Pagka ganito yung dahon niya, ito, tumura, ay hindi po yan mamumulaklak. Mamumulaklak lang yung mga ganitong dahon na magugulang, o yung matured na dahon mga kabady. Gaya niya, no? Ito, matured yung dahon niya. Ayan, naglabas siya ng putat, may kargan dalawa. So ayan, matibay kasi ang kapit ng bulaklak mga buddy, lalo na pag sa putat ng galing, hindi kumpara sa sanga. Mas matibay ang kapit niya. So ayun mga buddy, kami po kasi ganun ang ano namin. Kasabay ko nga, pagdating ng pag-aalaga, may kanya-kanya tayo ng diskarte, kanya-kanya tayo ng pamamaraan, kanya-kanya tayo ng pag-aalaga. Pero isa lang ang goal natin mga kabady, di ba? Kumita tayo. Yan ang goal natin eh. Kaya lang nagkakaiba-iba lang ng ano yan, ng diskarte o pamamaraan. Pero ang isa lang ang goal. Siyempre kumita at hindi tayo malugi. Yan naman ang goal natin, di ba? So, yun po mga kabady. Basta stressin nyo lang yung kalamansi at observe nyo. Mamaya kasi sa 20 days malapit nang mamatay yung kalamansi. Huwag naman ganun mga kabady. Ma-observe nyo naman yan pagka yung dahon niya umiikom na, gumano na yung dahon, ibig sabihin yan talagang namamalipit na sa hirap. So kahit na hindi pa abutin sa ganung stage mga kabady, kasi nakakasama rin yung sobrang stress ng kalamansi. Kuminsan ay dyan din napasok yung mga sakit, diba?
Tsaka tuloy ang spray ng fungicide, lalo na mga kabady pagkatagulan. Kasi nabubugbog sila sa tubig. Yung sobra sa tubig at saka yung kulang sa tubig or nabibitin sa tubig ay nakakasama din yan sa kalamansi. Kailangan alam nating i-maintain yun mga kabady. Tapos spray fungicide, ganon. Nakakatuwa mga kabady, ang dami na naman lumalabas na bulaklak. Lalo sa taas yun. Ayun, ang dami oh. Okay, ang interval ko dito sa pag-spray dito mga kabady, isang araw lang ang interval. Gawa ng ngayon mahangin, tapos pagka umaga mga kabady at saka hapon malamig na naman. Pag ganong panahon kasi mga kabady, napaka-aktibo po ng mga kalaban natin dyan. Number 1 natin kalaban syempre mga fruit fly. Sila po yung tumutusok sa bunga or sa bulaklak pa lang, tinutusok na nila mga kabady, kaya nagkakabukol-bukol yung bunga. Pero sabi ko nga, wala naman perfecto mga kabady kahit gaano kagaling mag-alaga. Meron at meron pa rin matutusok yan, malalaglag. Dito nga mga kabady, medyo pinatapangan ko na yung timpla ng gamot natin dito, pero talagang kasali yun. Hindi talaga maiiwasan na walang matutusok. Kung yung iba batikan na, siguro sila mga kabady baka, pero nakasiguro ako na meron ding laglag yung mga talagang expert na pagdating sa kalamansi. Yun lang mga kabady. Every one day ang interval natin dito. Tapos pag nakabukadkad yung bulaklak mga kabady, napaka-critical ng condition nun. Kailangan na todo monitor tayo, todo ikot tayo at sinosurvey natin mga kabady kung ano yung nagiging problema. Kasi napakabango niyan mga kabady, lalo na pag nakabukadkad na yung bulaklak. Prone na prone siya at kitang kita siya ng mga fruit fly. Kaya hanggat maaari, huwag babakante ng spray mga kabady. Tsaka ano pa ba, yan, huwag babakante ng spray. Pag umambon or umulan ay obligado mag-spray uli. Kasi mababanlawan na yung in-apply nyong o yung huling spray nyo, ay mawawala na ng bisa yun dahil nabanlawan na ng ulan. Kaya kailangan ay spray maagap mga kabady, maagap sa pag-spray. Pero pwede rin to mga kabady, 2 days interval. Kaya lang yun nga, nagbago yung panahon mga kabady, malamig tas mainit. Diyan po kasi pumapasok yung active na yung mga fruit fly. Kaya maraming nagkakalamansi na nahihirapan din, lalo na pag tag-araw na ganito. Kaya nga tumataas yung presyo ng kalamansi pag ganyan tag-araw. Kasi nga po mga kabady, napakahirap mag-alaga ng kalamansi pag ganitong panahon. Lalo na pag nagkondisyon ka ng November, ay matatapat yan mga kabady sa malamig na panahon. Malamig at saka handong mahangin, malamig, mainit. Diyan po active talaga yung mga fruit fly. Yung mga bunga po. Kaya hindi masasabi ko mga kabady, kailangan nakatutok talaga at nakamonitor tayo. Tsaka napaka-importante mga kabady yung unang timing. Halimbawa, in-stress mo siya 20 days, let's say 20 days mga kabady. So 21 days magtutubig ka na, patutubigan mo na yan. So lahat ng mababasa, yun lang yung sasabugan mo mga kabady para hindi rin yung pataba. After 15 to 20 days naman, pagkasabog mo, monitor ka na. Dapat mga kabady, dot pa lang yung bulaklak. Kung makikita nyo to, kung makikita nyo yung bulaklak na yan, itong hawak-hawak ko, dot pa lang siya mga kabady. Ganito, dot pa lang siyang ganyan. Kailangan mo na siyang alagaan ng pag-i-spray. Diyan mga kabady, interval ka lang ng isang araw
pwede. Or 2 days, pero much better mga kabady kung 1 day interval lang, lalong lalo na pagka ganitong panahon, kasi napakaselan. Pag naka-absuelto naman ay bulaklak mga kabady, pwede na tayo mag-interval ng 3 days, 4 days. Pagka mga gasing holen na sila, pwede ka na mag-interval ng 5 days, ganyan. Pagka butil mais na yung size ng bunga, ayun, pwede ka na mag every 3 days spray. Kasi continue yan mga kabady, 3 buwang sprayhan yan. Ngayon kung tuloy-tuloy ka magpapabunga, tuloy-tuloy din ang pag-i-spray mo, wala kang pahinga. Gaya nito, spray na naman tayo mga kabady, di ba? Ayun po. Yan, marami nang lumalabas na bulaklak mga kabady. So kaka-spray lang nito kahapon. So possible to bukas pa i-spray natin ulit. Bali. So parang na-proning na rin yan. So yun lang mga kabady. Sana po may natutunan kayo sa shinare natin, sa mga simpleng advice natin mga kabady. So maraming salamat sa panonood nyo. Tuloy muna tayo sa trabaho. Ito, tatubig. At mag-grass cutter muna tayo mga kabady. Yan muna siyang masolve sa tubig dyan. Solar po yung ginagamit natin yan. Maglumipat. So kasi yung bigay, kasi mo yan. Kasi gumurado ka rin yung elementary, naglulungtungan. High school na eh. High school. Etapa. Okay, mga kabady, nagbibiling muna tayo ng talit. Kabila, masukal na di. Masukal. Dalawang tubigan pa bago grass cutting. Lakas matuyo pagka nakalantad. Sakto nun, medyo malapit-lapit ng ma-harvest. Sama na rin kasi. May mainit eh. Buti hindi pa buwaba yung tubig mo. Strong bahay talaga siya. Thank you ka. Thank you ka. Alista pala. Strong bahay siya ka. May dala pa palang food oh. Ulam yan ka. Ubi. Tapos nung kisa niya. Tigalit si Kara. Kala ko titirahin ako mga bata. Tatlo pa mga bubugay. Tapos din narinig ko, sa gitna. Kasi pitas niya makulit ka eh, pang-August yan ha, nakasi pang May. Pero makulit talaga yung isa. Yung isa yung makulit. Hindi, nung unang kwan, na siya at kala ko wala turuan na ni Kwan kasi nanginayan ko doon sa nakuha ang isang tangkal doon sa red bag eh, puro balit eh. O kung lalak yun, di gano'ng karami sa red bag. Nayang.
Ang late ako. Sabi ko, tara na ka Jay, magdama na tayo. Dali ka, pupunta ako muna yung pumipitas doon. Bakit ka ako? Naghalit ka si Kuya Rodel. Magagalit ka lang ako, pinitas pa rin yung bulitog. Masaya mo ngayon, buti may solar, no? Oo. Kung wala, ay. Aray ko. Kakabili ng diesel. Kaya na nga daw, kwento ni Kuya Jun, si Amang, bumibili daw ng diesel. Ngayon doon na container. Hindi daw pinibila. Uso ngayon. Kaya nakita ko naman sa balita. E paano yun? Papatubig ka nga, kaya bibili ka eh. Saka may bayad naman. Pabayaran mo naman. Iipit yung diesel tsaka gasolina na eh. Oo. Mag-aabang yun ng mas mataas. Bawal yun. Naghihirap na yung Pilipino. Iipitin pa. Ay. Kapwa Pilipino, ka na. Yun, mga body performance ng ating solar. Oh. Lakas. Thank you Lord, may solar po kami. Ngayon mga buddy, hindi dalawang makina pinandar natin, solar lang. Kasi follow up lang naman tayo ng tubig. Nakaisang area na tayo dito sa taas. Dito na tayo sa kalahati. Nagyari natin dito, lilipat na naman natin sa extension naman mga kabady. Dalawang araw lang tutubigan to, magyayari na siguro. O mga 2 kalahati niya, tapos tatakbuhin natin sa extension. Lipat-lipat lang naman. Sa susunod yung balag, nauhaw yun. Kailangan natin mapuno ito bago natin patakbuhin sa loob. Dami oh. Nice to see you again. Gusto mo ito. Hello. Tuyo na kaagad eh. Kaya hindi tayo nag-grass cutter dito mga kabady. Saka na pag malapit na kasi makakatapos na siguro, pwede na mag-grass cutter dito. Bilis na naman grass cutter niya kasi 3 yung grass cutter. Guys, number 3 na sila oh. Number 3. Ang puno dito na walang dahon eh. Dito na tayo. Dami oh.
Wabayok. Sisyahan na naman yung mga mamimitas dito. Nabi. Oo. So, ubas. Lakas tumak ko. Okay, saan yung... Ano? Ganda view. May nakaisang puno dyan na nakita ng nakaraan. Manipis yung dahon, tapos maitan talaga puro bunga. Nakapunti naman. Pinicturean ko pa yun. Hindi natin makakita, mga kabahali. Ito yung inulit natin diya. Ito nga oh. Palaban na. Di, balutan na ng ano oh, bagyo. Style. Para may ano daw siya. Style. Para Para may silong. Kalamansing tago. Bibili na natin ito. Lapit-lapit na to mga kabady. Pag ganito na oh. Pag ganito na. Na. Taasan na tayo. Saka muna natin siya madamong ganyan. Pero laki. Ang ganda oh. Ganito, masarap na ano ito, ma-juicy mo. Juice. Delicious. Ilang araw na ako din nakakapasyal dito mga kabady. Ito, umikot tayo ulit. Yan eh. Nag-video nga ako sa cellphone. Pang-upload.